Ano yung naging interest? Bakit dun pumunta yung direction nung paggamit ng material? Para sa akin kasi malapit siya sa thread art din talaga. Okay. Kasi sa school, mas thread art ako kaysa digital. Meron din ako machine. Tapos, bumili ako ng mga needle. Kaso nga lang, yung needle na binili ko... Hindi pasok sa machine. Oo. Okay. Kasi yung machine na binili ko, pen type siya. Tapos, cartridge dapat. Standard yung nasa that time, hindi ko alam. Bata ka pala, nagdo-drawing ka na? Bata pa lang din, may interest na ako mag-tattoo. Talaga ba? Yung tita ko na nag-fine arts, I grew up in the same household. So, kahit So, panganay madaming ako nung... canvas, madaming paints. Madaming... actually. Diba? Oo. Marami ako nakikitang mga canvas na mga still life, ganun. Tapos, more than may nag-push sa akin. Yung parents ko, I think, kinayaan lang talaga nila akong gawin yung gusto ko nung bata ako. Good day. Welcome again sa aming maliit na show, ang Sunset Podcast. Dito ngayon pa rin tayo sa Sunset Studios, ang aming studio ng actually tattoo shop, art space para sa maraming tao. Ang show namin ay produced ng Monoxide Works. Ang nag-curate ng aming audio ay ang 13th Master Studios. Check out nyo yung mga spot na yan, check out nyo yung mga sites nila. Magaling yung mga tao sa likod. Ngayon, medyo kompleto kami, kulang lang si Saya. Si Neil nakita ko ulit doon sa likod. We're now on Hi our... naman kayo dyan. Char. Ayun Hi. We're now on our, 7th episode. 7th episode. Pero yon, pasalamat ulit sa mga taong nasa paligid. San Miguel, nandyan pa rin sa side. Si Stocked Up, nandyan sa mga shoe rack natin. Sunset Studios for the place, for what we are doing. And thank you sa mga nanonood na naniniwala, nagtitiwala, and sa mga magtitiwala pa. Ngayon, ang nasa couch natin ay isang brand new artist. Brand new artist dito sa Sunset Studios. The first ever studio niya na pinasukan. Okay. Correct. This is Sunset yan. Talagang first ever. Kakagraduate niya lang, guys. Ayun, no? Very good. Fresh na fresh. Si Ravia Lay, ang aming bagong artist dito sa studio. Pero technical wise, iba yung gamit niyang mode of tattooing. Tattoo artist siya. Sa profile niya, active siya sa singing, choir din siya. And photography, fashion, and everything hair in between. And makeup. Yes. Yeah. Everything in between. Nails. Pwedeng gawin. Ayun, actually generalist kasi pag galing sa school. So ngayon, she found a space in tattooing by hand poking. Hand poking meaning walang makina, needle to skin, needle ink to skin. And basing on my research, isa naman talaga siya sa traditional tattooing before everything happened. Maraming nagpa-practice nito. Sa Pilipinas, may community din. Sa Japanese ideals, isa siya sa traditionals ng, kung tawagin nila is Horishi or Tabori. Ganun din, the idea, yung mga nakikita nyo sa mga illegals, sa mga yakuza. Usually hand poking yon. Sa Kalinga, ang traditionals natin, nasa stick siya na thorn something. Kalamansi ba yun? Ayun. Ganon din yung idea niya. Direct to skin din. Basta walang makina. And ang pinaka naiengganyo ko sa kanya is kapag kasi sa traditional craft is talagang mano-mano, dahan-dahan. So, each and every dot and each and every line is painstakingly done. Pero I don't know, hindi ko pa nakikita si Ravia on the spot na gumawa. Pero mabilis daw siyang gumawa na hindi ko naiintindihan kung paano nangyayari. Mismo. Bilis yung kamay, Char. Ayun, everybody. Hands together lang para kay Ravia. Maraming salamat. Welcome. Sunset. Ayun. Brief intro. Si Ravia is from Lyceum, Yes. Cavite.
CFAD din ang tawag sa fine CFAD. arts niya sa Lyceum. Even your other practices, singing sa Cavite lahat to before? Yes po. Last year lang ako nag-move sa QC. Tapos, bumabalik pa rin naman ako every now and then sa Cavite. Okay. Tawag dito, paano kayo nag-meet actually? Yun ang hindi ko pa naiintindihan. Nag-message ka. Nag-message lang ako sa IG. Sa IG ng Sunset. Okay. So, tamang inquire siya doon. Like, ano yung first message niya? Kasi, ito yung nakabasa Apprenticeship. Talagang direct apprenticeship yung hinanap. Direct message na. Wala nang intro-intro. Very good. Okay din yun. Na Kasi, natin. And then, ayun, tinawagan lang, nag-message lang sa akin si Kim. Sinabihan ko na siya. Sabi ko, sige, game, ano tayo? Visit ka muna sa Pero nag-meet kayo dun sa event sa Taytay? No, nandito na siya. Second meet namin yun. Okay. First meet namin dito yung sa... pop-up na yun, representing your staff pa lang. Oo. Wala pa sa Sunset Ideals. Internally na siya. Internally, Sunset na siya. Na-absorb ko na siya that day, on that first day. Kasi pagkalapag niya dito... Sabak. Pagkalapag niya dito, agad, interview, ganyan. Di man formal interview. Ano yung laman ng interview? As in, parang kinilala lang siya. Introduction lang, ganyan. Okay. Hindi naman siya... More of kwento niya. Pinagkwento ko lang siya na, okay, sige. Tapos sinabi ko lang yung ano dito. Sinabi ko na agad yung rules nung house. Okay. And then, that day, may tattoo si Kim. Si Direk Raj. Si Direk Raj. Pagdating dito, di na sabi sa akin na pupunta siya eh. Pagdating dito, ayun, buyo namin na gusto mo din magpatato. Meron naman talaga siyang plano. Okay. Wala lang siyang final. Sabi namin, sige pa, tato ka dito. Ayun, nagtatuan sila. Same, yun na yung niya. Yun na yung practical niya. Okay. Practical interview, kumbaga. Parang ano tawag doon? Sa school, talent test. Tapos ang bilis niya, Actually, hindi naman kailangan. Parang gusto lang, kasi na-curious din talaga kami kung paano. Kasi wala kayong idea kung paano siya ginagawa. Hindi ko alam na tumutunog pala yung balat. Actually, ako zero knowledge pagka Meron kang maririnig na kasi hinihila yung balat. Pero direct ko sa'yo, paano? Ano yung naging interest? Bakit dun pumunta yung direction nung paggamit ng material na gano'n? Para sa akin kasi malapit siya sa trad art din talaga. Kasi sa school, mas trad art ako kaysa digital. Although, nagtatry din naman talaga. Pero, initially, meron din ako machine. Tapos, bumili ako ng mga needle. Tapos, kaso nga lang, yung needle na binili ko, hindi pasok sa machine. Okay. Kasi yung machine na binili ko, pen type siya. Tapos, cartridge dapat. Standard yung nasa iyo. That time, hindi ko alam. Okay. Pero nauna kasi dumating yung needles. So, tinry ko din. Kasi yung cousin ko naman, willing na maging canvas. Biktima. So, ayun, nagpraktisan kami. Tapos parang... Eto na, yung hand poking na to. Okay. So, cut lang kita, yung needle siya ng pang-tattoo rin talaga yung gamit. Yun yung ginagamit sa Rotary, tama ba? Yun din yung needle na yun. Pero yan kasi ang hindi ko sa utak ko is, yung pagtatattoo pa lang is a different avenue na of craft na hindi pinipili ng lahat. Tapos napunta ka by accident sa pag-hand poke naman. Dahil dun sa alternative na yung trabaho, alternative pa yung materials na nangyari sa kanya. Very good. Kamusta naman yung tattoo? Kamusta nung unang practice nyo? Yung pinakaunang tattoo, okay naman, wala namang blowout, wala naman natanggal. So, parang nasa isip ko parang, okay, sige, tuloy natin to. Tapos, yung pinsan ko, interested siya lagi na pag may nagawa akong design, sige, gawin natin. Okay. Yung tipo inaabot na kami ng 3 a.m. kasi may mga bata kasi kasama sa bahay So, kailangan pagtulog na sila, saka lang kayo gumagawa. Pero same din, yung tawag to, yung tinta mo sa same din ng ginagamit mo. Same ideas. Very good. Pero more or less black and white. Black and gray. Meron din akong color. Okay.
Bagay, same lang din no? Kumbaga, ano. Pero paano ka umabot sa point ng na naging mabilis ka sa kanya? Kasi yun nung kinikwento nila, kasi I've met her just second time around pa lang. Birthday ni Kit nung una, nang hindi hi hello lang. Tapos kasi wala ka dun sa Rizal. Oo. Gano'n yung timeline nung practice nung ganon? Kung para mapabilis mo yung... Hindi ko alam. Kasi parang... so prodigious lang yung... Kumbaga, ginagawa mo lang siya. Hindi mo din alam kasi yung mabilis at saka mabagal na gawa sa handpoke din no? Parang hindi mo rin feeling masabi. Feeling ko din, nakadepende din talaga siya sa kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung pyesa. Nakadepende pa rin siya. Pero malalaki ang gawa mo rin nun, kahit pa paano. 3x3, 3x3 inches. Pero nakakatuwa sa kanya, iba din kasi yung setup niya. Siyempre, wala siyang masyadong setup. Minimal lang talaga. Dental beam. Kaya gumagana siya sa pop-up di ba? Oo. Pero, nung nag-pop-up kami, mas konti yung dala ko kaysa sa dala niya. Grabe yung dala niya. Isang kasi may trolley. may showcase pa nung mga billboards, dami posters. niyang mga pop-up paraphernalia. Dami niyang mga ganun. Tapos dun ko nalaman na, kailangan ko nung QR na nakaprint dun sa board. Tapos kailangan ko nga pala. Ang dami ko natutunan sa kanya nung pop-up. Okay. Pero atras ko lang ng konti. Nasa school ka pa nung trinay mong mag-tattoo per se? Yes and no. Kasi yung last 2 years ng school ko, naging ireg na ako. So yung subjects ko, butas-butas na. Mostly break time na talaga. So, naghanap ako ng something to do during my time. Kasi for like 5 or 6 years, nasa choir nga ako. So, talagang yun yung time. Mostly, nandun yung time ko. Kasi after ko pumasok sa school, diretso ako ng rehearsal, 6 to 10 p.m., 6 to 11 p.m. So, ang oras ko na lang talaga after ng choir is matulog, bumalik ng school, tapos bumalik ng rehearsal. Hindi kasi basing on schedule ng mga fine arts classes, hindi siya workable para sa mga ganong extracurricular. Kasi nga, time consuming ang play, time consuming ang research. Tapos, meron din naman ako mga kaibigan sa music na nagigets ko rin yung practice nila. Kasi yung mga kakilala ko sa conservatory sa UST, nagkaroon kami ng play, naging set designer ako sa kanila. Kumuha sila from CFAD. Tapos meron silang play, kailangan nila ng set design, hindi nagdunong-dunungan ng tito mga So, naging successful naman dun sa part na yun. Pero hanggang ngayon, we're still friends. Shout out sa mga sa Thursday group sa conservatory people. Ayun, yung balance ng oras nun ang wild kasi kinukwento niya nga sa akin. Walang atletang fine arts, alam mo yun, walang naka-extracurricular ng madali. Parang araw-araw na training talaga. Diba sa inyo, strictly din ang attendance, syempre. Yes, hindi ka pwede actually. Pero yung choir mo, community ay school-based? Church choir siya. Okay. Pero, hindi siya katulad ng ibang church choir na every Sunday nasa simbahan. So, nagsisimba lang yung choir namin twice a month. One sa Sunday, one sa Saturday. Okay. Tapos, dun yun sa cathedral. Sa Imus. Sa Imus, Okay. Tapos, ayun nga, na-mention ko na nag-compete kami internationally. Yes, Hindi, kanina magkausap kami dun tungkol sa pagka-choir niya. Kasi usually ang choir naman, umiikot sa mundo. Oo. Yun yung mga competitions nila. While din yung lifestyle nun, sponsor-based yung programs nila. Tsaka dedication din Kumbaga, hanggang saan yung pagsusponsor nila? Pwede mo bang sabihin? Depende din. Depende siya talaga sa choir For our choir, kami lumalapit sa mga tao na kunyari, sa government ng Imus or sa NCCA, ganon. Para magkaroon mga ganong ng organization talaga. Okay. Hindi, ang marami sila usually ginagastos sila ng Meralco, ng Shell. They have these funds para sa arts. Kumbaga parang nagsusupply sila ng pera sa arts. Kasi nga, usually they need pamasahe. Buti may
Sa ibang choir, yeah. Pero sa choir namin, meron kaming may group fund. So, merong account na sa sa choir lang. So, doon na pupunta. Kunyari, if we win a prize in this certain competition, doon siya mapupunta. Or may mga gig kami, yung pay doon mapupunta sa fund na yun. Tapos, pag kunyari, may international na competition, kami, may part din doon sa singer na babayaran niya. Kunyari, yung ticket mo. Tapos, if manalo or if makaipon enough dun sa pupuntahan mo, possible na bumalik sa'yo yung money. So, depende din talaga sa result nung So, more likely So, in short, wala palang sponsor masyado. Like, talaga usually they do concerts para sa fundraising, mga ganyan. Fundraising tapos, usually PR invite yon sa may mga perang tao. More ganun. Kesa sa kesa dun sa mga may mga sponsor talaga na individual. Yun yung mga taong swerte. Tsaka mga malalaking organization. Tsaka pa yan, ang isang main na sponsors ng mga ganyan. As far as I understand, they get sponsored by fashion designers kasi showcase siya ng damit Sa iba. Diba? Sa inyo, wala. Dress kong dress. Kanya-kanyang dala ng or kanya-kanyang papagawa talaga fund kayo? ng choir namin. So, meron kaming sipag at tiyaga. mga matagal nang kilalang mananahe. Siya talaga yung gumagawa nung costume ng choir na yun. Ano ang role mo sa choir? Ano ang... Ako ay soprano. Sample. Pinagsample Four voices lalabas ako. Ayun, anyway. Pero yan, yung from that talent, more likely, bata ka pa. Yan na yung practices mo. Drawing and singing. Sa family ko kasi, yung mami ko, nagdo-drawing din siya, kumakanta siya. Pero mas kumakanta siya kaysa nagdo-drawing. Tapos, meron akong tita na fine arts din siya sa FEU naman. Tapos, may isa akong tita na dancer. May isa akong tita, singer din. So, creative yung bahay nyo talaga. Para palang Para ka pala si Mads bakit ako? Yung buong pamilya nyo, yung mga artist na. Hindi, sa lola mo pa lang, gumagawa ng cabinet mag-isa. Artist na. Gano'n ba talaga pag taga Cavite? Medyo siguro. Tapos kung hindi, naik ako. Ay, naik ka nga pala. So hindi ko makakanta. Medyo malayo actually. Naik Pag nasa dulo ka. Pag OA yung traffic, pero pag umaabot ng 2 hours. Nasa may Bay Area ka nga pala ang naik. Okay. Siya yung nasa ganun ng mapa na Cavite. Sa kanila yung mga talaba, ganyan tahong. Actually, madami nga. Tsaka mga factories and warehouses nandun sa dulo. Ito yung in-between ng bundok tsaka ng dagat. Ayun, Homsim. Kasi after ng Kalabaw gaming. Ternate, Batangas, andun na yung mga bundok. Oo. Pero yun, kanina, isa rin sa mga nadampot ko sa'yo nung nakaupo kami sa labas, Science High School weirdly. Science High School. So, creative house, tapos pinag-Science High School siya ng magulang niya. Not by choice. Not by choice. Okay. Pero yun lang kasi yung, yun lang yung pinatake sa akin ng nanay ko na high school. Saan to? Dito? Pisay? Hindi, sa Cavite National Science High School. So, sa Maragondon yun. Kumbaga, complete left and right brain yung gumagana. Mismo, yun nga Hindi nga Hindi, pero to survive the idea na Science High School. Ako, never ko na-imagine mag-Science High School kasi as far as I understand, it's kind of best of the best academics. Ang Science High School. Sabi. Kumbaga, not your regular school. Kamusta naman yung experience? Kamusta yung sa ganung community? Kung galing ka talaga sa creative side na tapos bigla ka mapupunta doon sa sobrang academic. Sobrang struggle talaga. ang hirap ng, paano ba siya, balansehin kumbaga. Diba? Hindi nga actually, may mga teacher nga ako na sinasabihan ako nung high school na kumanta ka na lang, sumayaw ka na lang. Kasi marami akong org nung high school ako. Okay. So, andun ako sa sports org, andun ako sa kumakanta, andun ako sa sumasayaw. Tapos nung 4th year ako, nag-CAT pa ako. Wow. So, grabe talaga. Question. Kasi STEM ka na di ba? STEM meaning Science, Technology, grade 12 na sila. Sila na yung okay. Senior high na ako.
Umabot ka nga pala doon. Second batch ako na. Senior high na sila eh. Kumbaga, sila yung mga first few batches ng nandoon. How does that apply sa ganong community na academic-based? After junior high, so yung 4 years ng high school, nag-apply ako ng arts and design sa LPU na din. Okay. Yung senior high mo, wala na dun sa science. Wala na. Okay. Ninoporo. So, parang 2 years lang ba? 2 years okay. 2 years yung science, tapos specialization na sa CFAD na. Tama, same advertising din, di ba? Visual design ba? Visual communication visual yung Viscom. Okay. Major ko nung So, pinaghalo niyo ang UP at UST kasi... kasi Viscom, tas sa amin advertising arts. Same lang naman, same. Pero may mga extra lang sila, UI, UX, may mga computer-based courses. So. Ayun, ang galing. Kasi nakakalito yung timeline na marunong kang mag-drawing, marunong kang kumanta, marunong ka sumay. Tapos magsa-science high school ka sa gitna. True. Tapos... Pambasag lang. Di ba? Pambasag. Pero yung ginagawa ko nung nasa science high school, ako din eh. Drawing din ako. Din yung pinapanglaban nila ng art competition. Pero kamusta ang community nyo pagka sa science high school? Kailangan balance lang daw. Kailangan may creative dito. Kailangan namin ng Ang onti namin, creatives nung high school. Siguro, sa batch ko, ilan lang kaming marunong talaga mag-drawing. Yung masasabi mo, ay, ang galing nito mag-drawing. Okay. Wala pa kami sa 10. Pero lahat sa inyo competitive? Academic wise. Oo, grabe. Kasi doon, syempre, may mga projects kayo. So, tipong normal na class lang. Kasi nung grade 9 ako, dalawa yung math namin. Isang trig, tas isang... Hindi ko alam yung isa, nakalimutan ko na. Tapos yung tipo na habang nagka-class kami, di math, bibigay nila sa'yo yung base na tawag dun, solution. Tapos, magbibigay sila ng ibang problem. Tapos mag-uunahan yung mga estudyante na isolve. Tapos ako nakaupo lang ako dun. Mayroon. Kasi kung awkward ka na bilang creative person sa regular high school, mas lalo yung ganun kasi ayoko sabing overachiever, high achieving people sa academically. Tapos ikaw yung nandiyan ka lang sa sulok nag-drawing. Chill lang siya eh. Ikaw yung weird dun sa mga sorry for the term, nerds. Actually, nung pagpasok ko ng senior high, kala nung mga kaklase ko, nerd ako. Kasi yung first day namin, naka-adventure time ako ng t-shirt. Tapos regular pants lang. Kasi ngayon lang ako lumabas ng dun sa area namin. Kasi yung naikatabi lang ng Maragondon. Halos. Tapos, yun, dun lang ako. Tapos nung senior high, parang mga 1 hour away na siya. So, doon lang ako lumabas ng area namin. Tapos, wala nila, nerd ako. Kaya, nilapitan ka nila na like, kasi di ba usually ganun, yung parang, medyo magka-vibe ata kami nito. Diba? Yeah, so. Actually, hindi ko na maalala. Baliktad din na way, kasi, pag sa regular na school, na parang, ito, yan, naka-adventure time. Ikaw yung parang hindi ko masyado to kasi baka hindi kami magka-vibe. Pero dahil lahat sila high-achieving people, maintindihan ka nila siguro in a way. Siguro. Parang may zone din ng magigets nila na magaling ka dyan. Very good, magaling ka dyan. Galingan pa nating lahat. Parang ganun. Ganun ko na-i-imagine na. Sorry, ini-imagine lang namin kasi... Oo, kasi iba na rin kasi. Iba na rin naman yung panahon nung panahon. Pero dyan nung nasa high school ka, junior high, nagka-choir ka na rin? Or hindi mo na-practice masyado? Hindi. Nagka-choir ako sa simbahan. Sa merong... Mas personal na. Hindi na. Pero sa school, meron din kaming singing group. Pero hindi ko siya masabi na choir talaga. Kasi, parang mas acapella group. Mas pop yung pyesa. As a singing person, may instrumento ka sa katawan? Meron akong mag-gitara, tsaka ukulele. Hindi. Okay. Natuto lang akong magdot-dot. Actually, natuto lang akong magbasa konti ng music nung nag-choir na ako nung senior high. So talagang dahil family-based lang yung singing, as it is what it is. Kumbaga, kumakanta lang kayo dahil kumakanta kayo. Okay. Sumasabog pa rin yung utak ko dun sa combination eh. Kasi
Nung nire-research kita kagabi, sabi ko, ang gulo. Kasi singing, tsaka hindi siya nagme-mesh. Dahil ang daming oras na ginugugol sa lahat ng mga ginagawa mo. Actually. Galing mong magbalanse doon sa part na yon. Ang daming skills. No? Totoo. Naisip ko na naman, para si Saya din to eh. Madami rin ginagawa eh. Dami rin ginagawa. Diba? Oo. Tsaka, yung at your age, dami mo na naikutan na spaces sa mundo and ang laking tulong nun as a creative person kasi nakikita mo yung actually. how they do outside of Pagka nagtutour kayo na ganun mostly, gaano kayo tumatagal sa Europe? Sa Europe, laging 3 months. What? 3 months? Ang Noong tagal. 2019, 3 months. Pero yung 3 months year, na yun, 3 parang months. lock-in kayo tapos parang naka-dorm ganyan. Tapos may time Hindi. in. Meron kaming host families. may sponsor silang bahay. So Okay. each city, meron kaming contact people. Tapos para kami meron mga foster family doon. Sila yung nagpapakain sa amin. Kunwari, di ba, ilan kayo sa grupo? Mga 10, ganyan. Sa group namin, actually parang sa mga nagko-compete kami yata yung pinaka-onte. 20 lang kami. Umiikot lang sa dami. 19 to 23. Parang never pa kami Tapos lumaban na each and 25. everyone may family na naka-assign or Isang buo bahay. kayo? Isang buo. Isa na yun. Depende din sa place. So may mga place na kunyari 2 to 3 kami, may mga body kami Oo. sa isang bahay. Tapos meron din ibang place na para kaming PBB. Oo. Yung tipong kami magluluto. Grabe, sobrang adventurous nung side na yun. Hindi, tsaka Ang sabi saya ko, nga Ang eh. saya, parang Dami ang saya mo tututunan buhay mo, eh. Ang dami mong iikutin. Tapos 3 months ka lang sa tsaka Europe. galing Tas- nang naglo-logistics sa kanila kasi tulad niyan, may gig kami dito, meron bang pamilya na pwede. Ganun yung idea eh. Ganun yung paghahanap ng sponsor eh. Doon din, actually, So, doon diba? ako believe sa conductor namin kasi siya din yung gumagawa. No? Di ba? Siya yung tour Marami manager siyang contact, namin, siya yung ganun. conductor namin. Siya lahat. Hindi, tsaka being a small choir as far as you are saying, ang hirap din mag-advertise dun sa, compared to the madringal singers and the singing ambassadors and yung mga kakilala kong nagtutour din ng mga choir. Yung pag maliit yung community, kunyari, kung LPU based, ilan lang yung community ng Pinoy na nandoon. So talagang nitty-gritty hahanapin mo yung mga spaces, sponsors, di ba? So yung choir namin, naman siya, 2002 pa sila pabalik-balik sa Europe. So meron na talagang meron din mga talaga silang sponsors dun sa mga kilala. partner. Very good. Saya. Talaga Tara niisip yun, ko pa lang yan. 3 adventure months. talaga. Pwede bang Sa isang taon. Sumama lang dun. Ano yun? Sa isang taon, ilang beses kayo mag-tour? Siya, ang goal talaga ng choir, as far as I know, is every time may EGP, sasali sila. Ano yung AGP. EGP is European Grand Prix. So, yun yung... Got talent yung pumasok sa nga utak. eh. AGT. Ano audition? Ano yan? Parang may season of choir contest yata. Parang ganun na. In the choir world, yun yung highest na competition pwede mo salihan. Oh. Tapos, ang goal nila is mag-tour Habang. once every 2 years. Pero pag kasi nag-qualify ka sa EGP, the following year, babalik ka. So, kunyari last year, lumaban kami. Nanalo kami sa 2 competition. So, this year, yung choir na yun, actually, nasa Europe sila ngayon. Okay. Ngayon. Ngayon. Ba't di ka sumama? Oo, but Nag-quit na ako. Nag-quit na siya. Okay. Sorry. Nag-quit na ako Sorry last year. For asking. Oo. Yun yung sad. I mean, Pero at least, di ba? You got the 5 to experience of 6 years. doing so. oo. Nakakapagod siya, kaya ka Super. nag-quit din. Nakakapagod super. Kasi araw-araw ng buhay mo, nandun ka. Oo. Pag wala kang rehearsal, isipin mo pa din yung kung ano gagawin mo sa next rehearsal. Okay. Parang nandun umikot na yung mundo mo. So meaning, wait lang, sorry masyado akong invested dito sa choir na to. Sige lang. Meaning, pagka nag-choir ka, yung mga nagka-choir na hanggang ngayon, yung kabatch mo, let's say, may kabatch ka pa doon. Ngayon, 5 to 6 meron years pa. na din. So, pwede kang maghanap ng work na iba? Like part-time or full-time job? Marami sa kanilang may work. Talaga? So, ang ginagawa nung specific na choir na sinalihan ko, they work around the schedule of the members. Kaya, di ba sabi ko kanina, after ng school,
diretso ako rehearsal, 6 to 10. Kaya ganun yung hours ng rehearsal namin. Kasi, yung After iba, work, may 5 to 9. after work specials na talaga. May 9 So, to 5 pwede kayo pala. mag-one-on-one na training? Hindi din. Usually talaga, nakafocus sila sa kunyari, kung ang pinaka-unti na pwede mo i-rehearse is isang section, isang voice section. Voice group talaga. Kunyari, sopranos today, the next day altos. Tapos, ang goal doon sa 2T rehearsals, which means lahat na kayo kasali, lahat ng section, babalansehin niya yung tunog ng bawat section. Kunyari, madalas kasi, sa group namin at least, pinakamarami sa amin lagi yung boys. So, babalansehin namin yung, kunyari, may 4 na babae sa 8 lalaki. Kailangan balansehin yung tunog nun, yung levels nun. Titimplahin nung conductor namin. Okay, gets, Diba? gets. Ano siya, it's a different community talaga. Pero, meron talaga silang lifestyle na ang galing, ang showcase, talent-wise, visual-wise, nangyayari din lahat. And it comes out of pure talent only. So, sorry for the statement. Pero, doon ako natutuwa kasi technically, you're not working you're doing a hobby for competition na ganon. Hindi siya money-making ideal. Kumbaga. Kaya nakaka-proud yung mga kakilala kong ganyan na extra time mo talaga ibibigay mo, igugugol mo sa kanya. So, Kumbaga, Actually, dun ako yayaman sa ka talaga sa kanya pagka nanalo ka ng nanalo, ganun. Hindi din. Hindi din? kasi Doon ako sa choir part siya na yun na choir siya. burnout actually. Magastos iba mag-choir kasi labas ka lang ng labas ng pera. So, mas more talaga yung labas kaysa sa ballet. Parang mas Hobby naano ko sa kanya, talaga mas nga siya na passion. Ang heavy makukuha passion. mo talaga Passion doon, siya yung experience. Experience. Yeah. Kasi, Diyos ko, sino ba namang 18 years old makakapag-travel ng Europe? Oo. Totoo. With the purpose. By doing something na gusto mo naman. Ng 3 actually. months. Oo. Diba? Diba? Very good. Coming from a talent lang. Coming from something na binigay lang sa'yo ng universe. Yan ang puhunan mo Diba? talaga. Totoo. Pero, coming from there, sige, So, graduate na siya doon. Graduate na rin siya. Hindi, ano naman yan, as far as, pwede ka naman bumalik sa kanila anytime. Ganun naman yung ideas. Ganun yung idea. If you want to travel ulit ng medyo libre. Medyo. Kasi mas time, mas time monetarily, yun yung binabayad mo sa kanya yung oras, yung puhunan. No. Sige, tawid na tayo dun sa fine arts, sa art side mo, sa creative work. Ano yung base mo talaga before? Kasi hindi ko kasi maano yung timeline pa ng senior high konti pa lang ang nakakausap ko from that segment of the community. Bata ka pala, nagdo-drawing ka na? Bata pa lang. Bata pa lang din may interest na ako mag-tattoo. Talaga ba? Like, naalala ko, parang grade 4 ako. Nagpaplano na ako kung ano yung first tattoo ko pag nag-18 ako. Bagay, kasi sila yung, sila yung generation ng Open na the kasi. stigma is down. Mababa na yung stigma ng tattoo. Kumbaga, grade 4 ako, di ko naisip mag-tattoo Kumbaga, Wala pa yun. Kasi nga ano siya nung time na yun, nung sa atin, nung mga pa sa atin, hindi pa siya normal. Kuno. Hindi, tsaka siya yung generation na kahit di na siya mag-practice sa mga pedicab driver, marami nang willing na taong gusto magpa-tattoo Oo. So, yung etymology ng sequence ng generations. Pero ano ang una mong hinawakan? Pencil lang din talaga. Anong naging activities mo nung bata ka? Or how did it come up? Did your parents insert the arts? Or paano mo siya na Feeling hanap? ko Hindi ko alam yung term. Naglagay Kasi ng color sa bag. Hindi, magiging artist basing to. on experience kasi. Okay, ako on my end. Insert in the bag. Ate ko yung mahilig drawing mo yan, testing mo yan. Kumaga siya yung dahil habang binabantayan niya ako, para hindi niya ako intindihin. Nagsiserok siya ng mga fairy tale books. Okay, Tapos yung color by numbers, yung square. Para nandyan ka lang sa gilid, mag-drawing ka. Siya yung mahilig bumili ng art materials. Kasi may sarili rin siyang ginagawa sa buhay. And ayun, paano yung ganong kwento mo na?
na-mention ko nga yung family namin. Marami din talaga sa kanila na arts-based people. So, yung tita ko na nag-fine arts, I grew up in the same household. So, kahit panganay ako nung... madaming paints. Actually. Diba? Marami ako nakikitang mga canvas na mga still life, ganun. Tapos, more than may nag-push sa akin. Yung parents ko, I think, kinayaan lang talaga nila akong gawin yung gusto ko nung bata ako. Tapos, na-develop. Bilang Disney kid, alam mo yun, yung mga pinapanood mo, yung may mga commercial na kaklaruhin ko, anong klaseng Disney kid? Winnie the Pooh. Okay. Hindi ka naman Elsa generation of Disney kids. High school na ako noon. Pamangkin ko na yung generation. Hindi kasi, share ko lang dahil natawa ko dyan minsan, siguro a few years back before pandemic. Nood kami ng Disney on Ice. Tapos ako tuwa ako doon sa mga Beauty and the Beast, Snow White. Tapos merong mga bata na parang natutulog pa doon sa part. Kasi hindi nila si Elsa talagang. Si Elsa, parang baliw na baliw silang fangirl doon sa Sabi ko pati ang Disney kid may generations din of, True, actually. Of fandom. Parang, ang generation ko ay High School Musical. Okay. Yun. Alam niyo, di ba dati may mga commercial na tuturuan ka nila? Hindi naman pala siya nalalayo kasi first few batches of the education system. 2000. Oh. Bakit kayo nagtitinginan sa taas? Ano na ginagawa niyo ng 2000? Nag-compute ng edad. Wait lang. Hindi, bata pa ako. Sorry. Alam mo, lahat tayo bata. Bata pa tayo lahat. Okay, pero sige, sa contemporary art naman, kasi ikaw, may activity ka rin sa side na yon napapansin ko, nagpe-paint ka rin talaga. Ano yung medium of choice mo? Watercolor and acrylic. Mga water-soluble na paints. Pag hindi pencil lang, doon ako napupunta. Okay, pero sumasali ka rin sa mga group shows, this, what not? Actually, hindi masyado. Okay. Kasi na-open ako dun sa mga ganong community nung malapit na ako gumraduate. Okay. Tapos, parang mas nauna hindi kasi yung oras na ginugol mo nung time na yun, parang nasa music pa rin yung mindsetting mo habang nasa college. Mas nauna kasi yung interest ko sa pagtatato kaysa dun sa pagka-open nung community sa mga trad artist na nag-group show. Ako iniisip ko tuloy, baka ang mindset mo kasi total it's discom yun sa'yo. So mas formal yung ideals nung direction nung course. So advertise sa commercial work yung papunta. Tapos ang naging avenue mo to get out is, hindi to get out. Para sa personal is the tattoo. Kung magaganon yung naging timeline mo, as far as I'm getting this dun sa mga sinasabi. Pero kasi, initially pa lang, gusto ko talaga mag-painting major. Okay. Kaso, ano nangyari? Hindi ako pinayagan mag-UP. Kaya tumuloy ako sa LPU. Kasi nag-open sila ng VISCO. Hindi pinayagan ng parents. Kasi, sorry alam nyo na. Okay. Magiging daw ako, tibak. Sa isip ko naman, parang di mo naman kailangan mag-UP para mag-ganon. Okay. Hindi, siguro lang, yung stigma ng parents din pagdating dun sa side na ngayon. Ano yun? Dami tayong UP friends, hindi naman lahat. Well, meron, pero hindi lahat. At the end of the day. Porke nag-UP ka, magiging... At the same time, pwede ka pa rin naman mag-rally kung hindi ka taga-UP. Tsaka sa lahat naman din ng school, merong... More likely, Nung una nga, nung nakita ko yung LPU dun sa stash niya sa grad. Ano yung LPU? Di ba, ang Lyceum sa Manila is LPU din? LPU din. Okay, sorry. Parang isang beses, dalawang beses lang napunta ka sa LPU Manila yun. Tapos, meron sa Davao din. Okay. Hindi ko alam kung 5 yata or 6 yung branch. Cavite, ang laki ng nyo dun no?
Nadaanan ko lang yun pero parang meron silang nangyayaring something doon na ang laki-laki ng campus nila. Parang may UFO doon sa gitna. Actually, pag tinignan mo siya from the top, mukha siyang dahon. Kasi di ba bay leaf, mga laurel yung may-ari. Ganun ba yan? Okay. Kasi yung mga laurel, meron din silang The Bayleaf Hotel. As far as I understand kasi si Lyceum, architecture-based din talaga yung family, yung history ng school. Tama ba? Hindi ko alam talaga. Parang yung LPU Cavite yata yung pinakamagandang LPU campus. Sabi. Hindi kasi tiga dun kay. Hindi, sabi, yung architecture niya kasi. Hindi kasi yung sa intra nga, kung makikita mo, i-compare mo nga dun sa Cavite, malaki difference talaga. Hindi, wait, sorry, nakapunta ka na dun sa school nila? Katabi lang naman po yun. Hindi, no, I mean sa Cavite. Sa loob. Hindi, sa Cavite. Sa Cavite, hindi. Parang, marami kasi yun, advertisement yung LPU Cavite. Parang yung di ba, Diary ng Pangit, dun film. Dun ba yun? Tapos yung yung kailan na din lustre, di ba? Diary ng Pangit. Tapos yung din, last year yata, or this year, film nila yung, yung yung Bad Genius ba yun? Diba may Filipino version siya? Doon siya finilm. Doon sa bagong building naman. Kumbaga parang siya yung naging paano ba? Model school ng LPU. Ng Lyceum. Okay. I think. Siguro ganun. Mo ng UP. Kumbaga, kasi yun sa Lyceum sa Manila, wala nang choice yun na yung space talaga na lumang buildings na talaga. Luma na kasi. Nung nagkaroon na ng budget magpagawa ng school. Sa iba na lang. Sa iba na lang gawin yung... Nahihirapan pa rin ako sa college life mo. Parang ang daming nangyari at ang sikip-sikip nung panahon. Well, gets naman with that kind of age, yung energy naman, kaya mo namang i-sustain.
Pero yun, tawid na tayo dun sa idea nung pagtatato. How did it came along na gusto mo siyang gawin talaga? Parang no senior high, alam niyo yung kapag nagpapa-research din sila, parang lagi ding tattoo yung research ko. Lagi siya may relate doon. Pero nung etong thesis ko ngayon. This is by choice or? By choice, yes. Okay. Kasi, mga kagroup ko, wala sila maisip. Pwede bibigay ko yung interest ko. Oo. Tapos, etong thesis ko naman this college, title niya, Comfort in My Skin. Okay, so, and then, actually nakita ko yun. Ang niya, our goal was to show different types of people. Yung iba-ibang shape, iba-ibang sizes of people, iba-ibang kulay. Yun yung showcase namin sa exhibit namin. Tapos, dun ako, yung first pop-up ko ever as a tattoo artist. Dun ko ginawa. Tapos, yun. Nagpop-up ako. Hindi, I mean, yun, sige, dun sa, gusto ko i-expound yun sa Comfort in My Skin mo na activity, sa project na yun. Paano nyo siya showcase? By photos? By... Siya, multimedia exhibit siya. Okay. So, meron kaming mga sculptures na gawa sa air dry clay. Tapos meron din kaming wall for photography. Okay. Tapos may dark room kami na may short documentary na video na pinapakita yung interview namin with the participants of our... Ilan lahat yung participants mo na ipinasok dun sa project? Parang 15 yata. Okay. Very tapos, good din. Dami rin nung... Tapos from there, in-expand na lang namin yung kunyari for one model, meron kaming output sa photo, tapos may interview. Tapos yung sculptures, more than taking the models as direct na reference. Reference. Lang sila, inspo lang sila. Tapos kumuha din kami from... So, this was a group work sa school? Yes. Tatlo kami dun sa thesis namin. Okay. Tapos, ganun yung style ng thesis nyo. Tapos best thesis kayo, di ba? Kami, meron kaming, tawag dun? Special Citation Award. Akala ko yung nasa inyo yung trophy. Dalawa yung award na yun. Yung isa special citation, tas isa best thesis. Sa paper kasi sila nagbe-base dun sa yung best thesis. Yung medyo... Hindi, tsaka alam ko kasi... Mas activity kasi yun sa kanila din eh. Hindi, tsaka may problema ang best thesis sa CFAD, sa ganyan, sa Viscom. Kasi nga, iba-iba yung thesis ng mga tao. Hindi nila masabing best. Mas technicality sila dun sa paper to meetingin kesa dun sa kung ano yung output. Pero comparatively, tanong ko lang. Kasi sa amin, sa UST, we have 5-6 different thesis types. Tama? Photo, fashion, advertising. Basta may iba't ibang deal. Kaya hindi nila ma-best thesis. Ganun yung naging issue sa amin nun. Kaya na lang, kasi citation. Lahat best eh. Paano yun pag lahat best? Magkaiba kasing category. Hindi, ang ginawa nila sa amin, yung citation, yung mga nakauno, may exhibit kayo the next year for the citation. Parang ganun. Pinagsama-sama na lang lahat nung magagaling. Previous year sa amin, merong best thesis for fine arts, for Viscom, tapos merong best thesis for MMA. Kasi sa CFAD sa amin, dalawa lang yung course eh. Okay. Actually, tatlo siya. Tapos, anong tawag doon? Nawala yung isa. Kasi hindi masyado marami nag-e-enroll. So, yung DC ng okay. May specialization ng photo. Okay. Tapos, ngayon, ang pinakamarami is multimedia. Actually, ever since, pinakamarami multimedia. Tapos, nagpasok sila ng visual communication noong 2019. So, first batch ako noon. Okay. Pioneer pa. Noong unang enroll namin, 13 lang kami. Tapos nung... so maliit lang yung grupo nyo. Tapos unang gumraduate kasi. Yung unang gumraduate sa batch namin, isa lang siya. Tapos susunod, isa lang ulit. Tapos... So madami ilan na kami? Parang 7 kami gumraduate this year. Madaming nag-drop. Madami nag-drop. Marami nag-shift. Tapos, kung 7 ko ngayon, 10, may 3 nag-drop. Pero yung kabatch ko nga ngayon, hindi ko sila talaga kabatch. Sila, 2 batch, isang lower sa akin, isang 1 year lower, tas
isa pang 2 years lower. Okay. So, yung mga nakasabay mo, it's either nag-shift na or nag-drop na. Yung talagang nakasabay mo. Kumbaga, baby pa yung program. Sana dumami. Well, dumami na siya ngayon, actually. Yung tipong 30 na sila, ganun. At least isang klase na. Medyo magulo na ng code. Kasi ang hirap magkopyahan ng 7 sa isang classroom. Bantay siya lang. Huli ka. Daling kita dun sa first pop-up mo na yon with your thesis exhibit. Paano ginawa mo? Selling na siya or business style na siya or okay. Kasi parang doon sa friend group ko naman maraming interested. So nag-base din ako doon sa interest nila na should I do this or not. Okay. So yung timeline niya nasa school pa lang talaga nahuli mo kagad yung gagawin mo yung hand poking. Weirdly. Ang gulo-gulo ng timeline niya na. Pero in tattooing, paano mo siya inaral? Technical wise? Practical agad. Hindi, I mean agad. YouTube or may tao kang tinanong or paano? Yung pinsan niya. Diba? Hindi, yung canvas, yung pinsan niya wala siyang tattoo na wala kang background like yung parang nanood ka or marami akong pinapanood na na artist. Okay. Pero hindi ko alam pangalan nila. Okay. Pero din, mga machine artist, machine yung gamit nila. So, in-apply ko lang yung nun. Literal trial and error, no? Kasi wala kang pagtatanungan. So, masasabi na self-taught ka? I think so. Kasi wala ka talagang nag-aral ka lang ng sarili mo. No, para siyang kumuha ng mang lapis tapos nag-drawing siya sa, di ba? Tinesting niya lang. Pero during those times, kasi nagkatapang ka kagad ilaban na pwede kong i-business ang medyo matapang yung part na yon na it's not bad. It's a good move kasi wala kang magagawa kasi talagang trial by fire lahat. Doon din siya mapupunta. How was it na paano ba masasabi mong ganito yung pagtatato, ganito yung kumbaga yung sequence nung mga paano mo siya gagawin dahil nga as far as nababasa ko sa iba, when done wrong, ang hand poking is nagfe-fade kagad. Kumbaga yung mga ganong ideals, saan mo nakukuha? Saan mo trial din talaga. Kasi yung cousin ko, parang almost half sleeve na yung meron sa kanya ngayon. Ayun. So far naman, okay naman din. Tapos nagtatato din ako sa sarili ko. To test yung needle depth, kung anong ink yung magsistay na matagal. Ganun. Ang galing. Ang galing. Kumbaga talagang tinesting mo lang ng tinesting para mabuo mo yung produkto in some sense. Na mabilis. Kasi nga, nalaman mo ang pagtatato while in school and thesis lang, ending lang ng school nung ginawa mo siyang minor or sideline business na. Kaya pagpasok niya dito nun, sabi niya, gusto niyang i-pursue yung tattoo. Okay. Kami kasi hindi naman kami, hindi nga, like, hindi kami, wala kaming sign sa labas. Kumbaga, diba? So, hindi commercial. So, sabi ko, magpo-full-time kang tattoo artist. Sabi ko, kasi lahat kami dito, freelance. So, paano siya mag-work? Sabi ko, paano siya mag-work? Kumbaga, Kaya sabi ko sa kanya, inopen ko na lang na, ganito na lang tayo. Pwede kang maghanap din ng iba pang studio na pwede mo din pasukan. Pero pwede ka rin pumasok dito. So, para lang din, para ma-practice niya. mas sustainable. So, yun yung ginawa niya. Yun naman yung ginawa niya. Kumbaga, sa Sunset, isang bahay niya lang within the... studio mo, pagka gusto mong nag-practice or basta, gusto mo kaming kasama, ganyan. Ganon. Hindi. Ang nakakatuwa kasi kay Ravia is talaga nandun pa siya sa, hindi ko masabing learning phase development phase nung ginagawa niya. Kumbaga, nagpapagaling at nagpapalakas pa siya on that end.
Tama naman as far Pero siguro. guys, iba din gumawa si Rabia. Kaya believe din ako, kaya ako rin siya naging Tsaka yung agad. yung to approach somebody from Instagram na mag-a-apprentice ako or mag-OJT ako or whatever you might call it. Oo. Nandun talaga yung interest mo na gusto mong i-develop pa kung ano yung nalalaman Matuto. mo. At the end of the day, parang nung ini-explain nyo nga sa akin first time nung may dumating si Raves, handpoke siya. Sabi ko, sino yung nag-handpoke sa inyo? Di ba? Well, ang galing lang nung naging maiksing biyahe. Pero from that pop-up, kamusta yung naging turnout nung gabi na yon sa boost mo? Okay naman, I think. Parang mga 5 din yung nagpatato that day. Ibig sabihin, di ba? Ang bilis niya gawa kung gano'n. A lot for marami na siya for a day. First time na mag-pop up. Madami na siya talaga. Tapos, these people are coming from the community lang din. Kumbaga, sa mga classmates mo and your contacts. Dumaan, napadaan, ganyan. Tapos, interesting. Pero ano yung mga designs na ginawa mo nung... Nakakainis nga kasi nag-ano ako meron akong ginawang flash. Tapos, right now, actually, yun yung best-selling kong flash. Tapos, so repetitive yung flash mo? Hanggang ngayon, gumagana pa rin siya? Tapos, meron akong, yung logo namin, ako din kasi naggawa nun, ako din nag-design. Ginawa kong, promo. Tapos lahat sila, yun lang yung pinatato. Ano ba yun? Logo. Yung logo na yun namin. Pero gets din naman kasi yung mga nagpatat ng logo na yun, part din sila halos nung thesis namin. Kasi andun sila sa friend group and yung cause nung thesis na yun, I think nakarelate din sila talaga. Okay. So, yun nga, about accepting yourself and being comfortable in your skin and in what you look like at the moment. Saan ginanap yung, Sa Alitap-Tap Artist Village. Yeah. So, shout out Alitap-Tap. Mga tropa din yung mga yan. Artist Village siya sa Amadeo, Cavite. Tapos parang siya, 12 hectares ng isang village na puro mga trad artist. Shoutout kay Sir AJ, kaila Sir AJ dyan. Puro mga, as in lahat sila Sir artist Marco. dun sa lugar na yun. Hi daw, sabi ni Kit. Cavite has, close community of artists na coming from, nanggaling kay Mads Uno, as best thesis or how did it go? As yun, nakuha nila yung isang... kung anong grade namin. Pero parang nasa uno range naman siya. naman dapat. To get the citation kasi you must be at least 1.25. Kung parehas yung grading system, 1.25 to 1. To get that citation. One naman ang mataas sa inyo, diba? Sa kanila. Sa amin, ang alam ko, sa Viscom, ang alam ko, kami yung pinakamataas yata. Okay. Very good. Or second. Gumalala. Congrats. Thank you. Which is recent lang siya. Pagka-graduate niya na. So, very fresh. Bago nga siya graduate, the day before ng graduation niya, tinatuan niya pa ako. Tapos, nagtattoo pa siya ng tita niya. Right? Tita niya. Diba? Tapos, ngarag-ngarag pa siya noon ate. Paano kaya ako pupunta ng Cavite ng ganung kaaga? Anong oras kayo mali? Alas 4. Sa Soler pala. Alas 4, tama ba? Mga 4:30. Basically, naghanap na siya ng... actually, mag-okay lang din ako yung timeline. Kinontrata niya na yung nasakyan niya papunta dito. Kuya, hatid mo ko bukas ng 4 a.m. Yun literal, nag-apply siya before graduating para hindi mabakante. Ang galing Pinagpatong-patong niya na lahat ng mga bagay. Ganun nga nangyari. Kasi ako, tulad nung merong ibang tao na may mga kilala ko na nagpapahinga ng kalahating taon muna before applying for a job. Or usually, yung iba naman, meron din ako mga kwentong narinig na during thesis, nagustuhan sila nung juror nila. Nakuha sila sa trabaho. May mga ganong time. Siya, kumaga ginawa niya na ng paraan na para di mabakante. Actually, parang isa yun sa mga fear ko. Na mabakante. Kasi bilang artist, syempre, merong stigma na mababa yung kita dyan, ganyan. So,
Grind lang ng grind. Kamusta naman ngayon? Kamusta naman? Pero nakakatakot kasing mabakante. Siyempre, panganay din ako eh. Okay. So, may... Got to pay the bills, kumbaga. Correct. Wait lang, naisip ko lang. Since, di ba, nung graduate ka, hindi mo na siya naisip, like, mag-apply sa mga company. Corporate. Actually, ganyan. hahanap din Naghanap ako. ka pa rin? Pero mas appealing sa akin if part-time or hybrid yung work. Hindi, tsaka nandun ka na eh. Nandun ka na kasi kung saan yung gusto mo talaga. So, parang, iba na take advantage na lang yung position niya ngayon sa mga ginagawa. Pero din kasi, super occupied din ako ngayon. Yung tita ko kasi meron siyang production company. Okay. So, events and concerts, ganun. Back end. Pag wala akong ibang ginagawa, dun ako. So, kumbaga may mafe-fill up. para AD din kasi ako dun eh. may backup din. May backup ka na. Mafe-fill up din yung oras mo pag wala kang ginagawa. Very good. At least, in a sense, nandun pa rin siya sa area of specialization nung pinaaral mo or kumbaga, at the least. Pero yun, tawag dito, nawala ako. Biglang yung production company tumakbo sa utak ko. May naalala lang ako event sa utak. Anyway, after that first pop-up, paano mo sinustain yung ganong idea of market na pop-up? Sa kanino ka nag-tap? After the first pop-up, umuwi ako sa bahay ng tita ng jowa ko. Pero before that, pumunta kami sa Space Coffee. Tapos, on the spot, nagpatato yung may-ari. Okay. Tapos in-invite nila ako sa event nila. So, dun napunta yung second pop-up ko. Okay. Diba? So, yeah. Ang galing, no? Good chain of events. Connect. Ano yung pinatato nung may-ari nung coffee shop? From my flash na Flash yung din. Flash base. pangalan nun. Everything is permanent. Ano yun? Nakalimutan ko yung pangalan ng sarili ko. Basta yung pinakauna kong flash. Okay. Yun. Pumili siya ng design dun. Tapos, on the spot, nagpatato siya. Tapos, yun nga, na-mention nila sa akin na meron silang event parang the following month. Or, kalimutan ko na kung gaano kalaki yung distance nung from that day and yung pop-up. Pero, yun, so art, siya, parang art event siya. Para siyang Little Cubao Expo in Cavite. Okay. Mga South people. Kamusta naman yung kamusta yung paano ba? Yung expertise mo pagdating doon sa technique. Ano yung napapansin mo sa sarili mo from that first pop-up to that next few pop-up? Ano yung nagiging self-checking? Mas bumibilis ka ba? Mas meron kang nalalaman na techniques in siguro nagbe-base din ako sa feedback from the clients. Okay. Meron akong client din sa event na yun. Habang tinatatuan ko siya, nakakatulog na siya. Kasi magaang daw yung kamay ko. Okay. Tapos, ayun, that day, parang meron akong 7 na natatuan. Wow. From 5 to 7, diba? tas, padami na siya ng padami. Okay, sabihin mo 12 hours yung event, yung 7 na tattoo on a pop-up space. Nakaupo lang ako the whole day. Diba? Hindi ka tatayo ka lang para umihi. Kumain, ganyan. Tsaka yun pa yung... Umikot ako isang beses siguro. Tinignan ko yung ibang booth. Pero yun, di ba? 5-minute Sa break. pop-up kasi ang yung eye-catchy nung hand poke. Yes, totoo. Diba? Kasi daming hindi pa nila alam. Na meron pala nag-exist na gano'n. Ano yung hand poke? Permanent ba yan? Stick and... permanent din, ganyan. Parang yung kay mga odd, ganyan. Siya, needle lang, kumbaga. Pero coming from there, tatry kong i-describe kung paano siya. Kasi ang napansin ko sa'yo, nakita ko lang sa mga photos mo, diretso, yung needle, ganon. Kasi yung kay Wang Od is regular na bottom line, tapping siya. Yung sa'yo, needle, tas tusok sa balat. Skin. Kumbaga, sa technique-wise,
Same din, surgical din, yung mga tattoo needles din ang gamit. Siyempre, meron din ideals ng dapat malinis yung space, malinis yung discarte. Even though paano ba natin, mas traditional siyang isipin na diretso siya para kang binoballpenan sa balat. Parang pointillism. Na nagpalit ka lang ng medium. Ayun, kaya medyo weird siyang tignan ng tao dahil nga ang nakasanayan, ang visual representation sa utak natin ng tattoo is the machine and the sound and everything. So, pero kaya nila mag-realism. May sound din yun. Tsaka kaya mag-realism dun, di ba? Pag skilled ka na talagang hand-poke artist. Pero ikaw, bilang dahil nag-delve in ka na dyan, meron ka na bang nilook up to ng mga hand-poke artist dito, locally or internationally? Meron akong, sino yung pwedeng i-check out ng mga taong? Wait, di ko maalala yung username niya. Meron akong kilala na Korean na na nagtatattoo. Tapos, siya, colorful lahat ng tattoos niya. Tapos hand-poke din. Pero hindi ko maalala yung username. Hindi, sige, pa-flash na lang natin yan after kay Kit sa Sige. Talaga. So, sige, explain mo na lang yung style. More mukha siyang accessories sa katawan. Okay. Tapos, super colorful nga nung mga tattoo na ginagawa niya. Tapos, ano ba? Actually, wala akong masyadong, alam sa handpoke community. Kumbaga, di mo pa siya dinadive din ng gusto. Literal fresh na fresh siya dun sa mundo nung. Mas nakapokus akong gumawa. So, wala ka pang, parang distinct style bukod sa, kasi technicality yung handpoke. Curious ako kung magkakaroon ng, sa competition when it comes to handpoke naman, no? Siguro, hindi siya malabo, no? Parang, oo, pagka actually, pwede. Kasi nga, nung nasalihan ako, may handpoke. Nung first time, yung nakalaban ko is handpoke siya. Okay, may lumalaro din talagang yun yung style. Pero hindi pa siya segregated dun sa competition stage. Hindi siya iwalay na category or something. Same lang din. Kasama siya dun sa. So, feeling ko, pwede siyang pumasok. Pasalihin natin si Rabia sa isa. Sabay na sila ni Mad. Choice naman namin yun eh. Huwag niyo nang kunin sa amin yun. And looking at it, kamusta yung, di ba, ikaw flash-based kumbaga, designed work na siya kamusta yung evolution mo naman sa part na yun yung menu mo to offer the clients? Paano ka nag-i-evolve dun sa part na yun? Ano yung timeline mo na, this month magagawa ko ng bagong flash or next month? Actually, so far, more on kung ano yung event, medyo kinikater ko yung designs dun sa theme ng event. Okay. Pero at the same time, ayokong lumayo dun sa ginagawa mo talaga. Oo, yung ginagawa mo parang coming Halloween-based designs. Parang gano'n. Parang gano'n. Pero ang goal ko sa mga magiging tattoo ko pa in the future is magmukha siyang organic and medyo abstract. Okay. Yan. And brown ink, char brown ink. Actually. Pero yun, tawag dito, kunwari ako, I want to schedule a walk-in or nangyayari naman yon. Does that happen? Di ko sorry, fresh din sa akin yung idea ng handpoke. Kunwari ako dumating sa studio, tas ikaw lang yung nandito sa studio, laban ka naman sa design. Pero ano ang limitations niya? Yun ang tanong ko. Ano yung limitations niya when it comes to style-wise? May limitations ba siya sa laki, sa time, saan ka nahihirapan malimit yung craft? So far kasi, wala pa din talaga akong super laki na tattoo na ginawa. Feeling ko, pag malaki yung design, mas matagal talaga. Pero kaya. Kumbaga, as is kung ano yung ginagawa ng tattoo machine, kaya mong sabayan. Hindi kaya mag-backpiece.
Feeling ko naman kaya. Depende. Depende sa design. Hindi kaya ng isang session ng backpiece Isang unlike buo. sa machine. Kahit naman machine, hindi kaya naman. Doon din talaga. Hindi kaya sa machine, may gumagawa sa dut-dutan. So Grabe kaya. yung ganun. Sobrang, hands down sa mga gawagan ng one session. Client Paano at na sa lang yung artist. canvas, di ba? Ano ba ito pinag-pressure niyo si Tap out na yung Rabia? canvas. Hindi, pero sinabihan niya ako na gusto niyang nang gumawa ng malalaki. So, yung flash niya ngayon na bago na ginawa, malalaki naman na yung mga big pyesa. pieces, oh. So, para matry niya din, sabi talaga, kailangan talagang malaman mo kung hanggang saan yung gauge. Limits limit mo para hindi mo malalaman kasi trial and error yun nangyayari sa'yo. Oo. Kumbaga, Kaya yung sa mga, gusto ng hand poke dyan, Yes. sabihan niyo kami. yung mga willing na malalaking canvas pyesa. na Ganda ng mga gawa ni Rabia sa well, soon, Check out niyo po. i-upload natin yan. feeling ko naman din nyo siya tatanggapin kung walang sense. Oo. Ah, Sabi ko yun nga lang. kasi lahat naman ng artist na gustong mag-reach out lang, di ba? yes, tama naman. Wala naman nyo. din sa hindi tatanggapin or something. Pero Oo. lahat naman kasi welcome. Yeah, So, ano yan, parang nasaktuhan na siya yung pinakaunang nag-reach out sa amin. And Oo. sobrang, tawag dun, parang, nakalimutan ko yung term. It's a pleasure for us kasi nga, Oo. first time namin maka-encounter It's yung all, handbook artist. a Tapos, different rin. sobrang fresh na fresh pa from Kaya, masaya kami, syempre. Hindi, yan, Thank you for coming. Simple lang yun. Nagustuhan ko yung post nung profile niya dun sa Sunset. Parang siya yung mas literally welcome home ng Sunset. Dito, stay here. Oo. If you want to, there's a space na available sa'yo. Galing, Meron lang nakakatuwa rin. talagang mga, kagaya niyan. Medyo ghost month kasi hanggang ngayon medyo extended yung ghost month. Bakit kaya? Dahil ba sa ulan? Pala talaga siya. Isang buwan daw siya. Oo, hindi nga lang isang buwan eh. August 22 to nag-start hanggang September diba? 22. Oo. So, To 2 months. medyo matagal na. Mahaba yung Chinese calendar. So, pero meron talaga sa On a isang business business standpoint, talaga. Tsaka, sinisisi ko yung contractors spoken. True. Hindi Tara na ba makapunta sa yung mga 21? client namin kasi baha, guys. actually, ano ba? may mga na-cancel. Ang daming Actually, binahatas, ang daming na-cancel na schedule. So, Grabe yung baho. medyo affected talaga lahat. Grabe naman. Kakainis. Actually, the kwento from that and muntik abutin yung studio last. Muntik Nung may wild na buti flash na lang flood sa hindi. Quezon City. So, True. buti na lang hindi. Though Oo. inabot yung the Monox compound ng konti. But everything's well, everything's good. Sunset Studios. Agad-agad. Buti na lang hindi kami We're back umalis in the nun. game. Oo. Dito lang po kami. Pero yun, balik tayo kay Rabia. Ngayon, ang availability mo sa Metro Manila is, 24, hindi 24/7. Monday to Friday. Open naman ang calendar. Monday mo to sa- Friday Monday kasi to Friday. weekends is may work man din siya. Okay. Meron akong part-time sa sining tinta naman. Yeah. But ano yung... Sining tinta, tattoo studio din siya sa Okay. Maginhawa naman. Okay, Yeah. doon ka nag-studio pagka weekend. Ako, studio assistant pa lang ako doon. Very good. Oo. Di mo ga, she's trying to develop all around, herself. rin talaga, malalaman niya yung lahat ng flow ng galaw sa isang So kahit di ako gumagawa, Yes. I'm still surrounded by Like, coming from artist ano na oo. Coming from the idea na lang nung last episode natin kay Arnel. Nanonood lang siya eh. Kumbaga, hindi naman siya technically apprentice na inuutusan. Nanonood lang siya and he's trying to develop himself through watching, through di ba? May ganong proseso. So, walang mali. Walang mali doon sa part na yun. Dahil nga, you're trying to develop yourself and yun naman ang goal gumaling ang lahat. Oo, pero Diba? may plan ka na maghanap pa ng madami pang studio na papasukan para sa avenue ng I think so. No. Oo. Kasi malaking opportunity din talaga na yung makapasok. Kasi madami ka talaga mo matututunan. Tsaka iba sa iba't yung ibang experience din na yan madami mismo. kang pwedeng pasukan na studio, no? Iba-iba Nasa kasi studio yung na lang. environment per studio. So, yun talaga yung... Test of character. Oo. Test of character yung gano'n. Tapos, after ilang years, ikaw na yung magiging CEO ng sarili mong, CEO talaga, no, kumpanya.
Malay mo. May life goal ako. Tattoo company. Sige, go. Ano yun? Ano yung goal? Hindi, business goal siya. Okay. Na cafe na merong na nagtatattoo. Habang nagkakape. Oo. Oh. It's an idea. Okay. De, tsaka naman, natutuwa ako sa'yo kasi nga hindi ka nahihiya. Kasi ang unang-unang idea is parang sinasabi natin dito, to do stuff, you need to ask somebody to do your stuff. So, hindi ka nahihiya na mag-message and ikaw ang isa sa testament na through Instagram or Facebook or whatever, you could have something develop. Yan, buti na lang si Sunset Studio, ganong type of studio. And baka meron kang ibang goal na studios na puntahan. Diba? Andali ng mga bagay. And that's good. Actually, parang ang daming ang shop na medyo naka-center na sila sa Instagram. Yeah. So, yung booking mo doon na din. Oo. Mag-i-inquire ka doon na din. Kumbaga, it's sign of the times na yun talaga yung galawan ng mga tao. And ang sarap ng buhay. Saka libre lang naman kasi ang social media. So talagang yun na. Doon na tayo ngayon. Yun na yung gagamitin. Doon din nakababad lahat eh. Oo, mismo. To wrap a little bit, saan natin makikita si Ravia? Saan ang sa IG. Sa Visayas Ab. Sa Visayas Ab. Sa Visayas Ab. Saan ka-active na spaces? Instagram, Facebook. Instagram. So, TikTok, walang TikTok. Pang ko lang yun, pang scroll ko lang. Scroll lang. Maybe in the future. Pero, yung Instagram ko, yung art Instagram ko, Sining ni Ravia, yung pangalan. Okay. Ayun. If you're interested with tattoo, you could book the girls in Sunset Studios. And lalo na si Ravia, she's the new one. You could ask her directly. You could ask the page Sunset Studios PH. Sunset Studio PH. Sunset Studio PH sa Instagram. And sa Facebook, available din. Directly kay Mads, kay Kim, kay Saya, kay Kit, sa akin, kahit kasi ipa-flash naman natin yung mga natin, ang mga handles natin. Yes, Ayun, available sa Sunset Studios Monday to Sunday. Appointment only. Appointment only. Ayun. For strictly by appointment only. Ayun, yung brief interview lang, medyo hard release kay Ravia and salamat dun sa konting insight dun sa ideals ng hand poking. Experience mo, pero sobrang na-amaze ako sa ako sumabog yung paano ko siya pagtatagpi-tagpi and then tsaka siya kung ang tattoo ay hindi ko na din alam eh. Kung ang tattoo ay niche medium na, mas niche pa kasi sa kanya. So, maliit yung information na kahit sa internet, kine-check out ko yung new age hand poking. Diba? Manipis yung mga kwento. So, damihan mo pa yung kwento. Galing daw nga siya sa mami. Ayun nga. Testing mo ng testing and next time na upo or kung maupo ka dito, just tell us kung ano yung mga bago dun sa diba? Ayun. Sobrang comfy nung weather. Kaya nga, medyo relax yung weather. Oo, yung mga, parang bawal sumigaw kasi hindi ka akma doon sa weather kasi sobrang lamig, tas ang lakas ng ulan. Everything. Basta wag siyang wag na lang babaha ng pera. Any other stuff pa kay Ravia to ask? Lang ako, excited lang ako sa magiging journey mo. Kasi, ito yung una mong studio na pinasukan. So, there's more to it. Diba? So, expand ka lang ng resources mo, ng mga connections, ganyan. So, we're rooting for you. Yes. Of course, lahat kami nandito pa. And thank you so much sa pag-guest. May last pala ako. Ano tayo dito? Ano lang yung parang advice ba or masasabi mo dun sa mga gustong gumaya sa path mo? Yan. Alin sa path ko? Yung sa gusto mag-thesis ng tao. Hindi kasi syempre yun nga, meron kagaya natin na nag-aral tapos sa tattoo mapupunta. Tapos basta pwede pala iba-iba. Yung gano'n, no? Pwede palang pag-graduate mo, tattoo artist ka na agad. Ano ba?
for me kasi before nun, ang pinakamalaking conundrum ko was alin dito sa kaya kong gawin, yung pipiliin ko. Hindi ko din alam kung paano ko nakapili agad na dumiretso sa tattooing. Kasi before nun, nag-makeup artist din ako. Tapos gumagawa din ako ng hair ng ibang tao. Tapos, yun, gumakanta-kanta din. So, ang dami. Masyadong malawak. Marami siyang ginagalaw. Yung multiple choices mo, pwedeng above all of the above. Totoo. Hindi lang kaya ng time. So, ako din kasi, ina-explore ko pa din eh. So, if I get a chance to do another thing, pwede ko pa rin i-take yun. So, I guess, to not be afraid of doing more than one thing. Although, nakakapagod siya. Pero, yun, be open to all of the chances you can take. Ganda. Yan, mismo. Hindi, pero tama na. Yun yung realization. Medyo nakakapagod lang siya, pero if you're willing to sacrifice your stuff, so, your yun time. Nga, kung may opportunity ka, grab lang ng grab talaga. Yun. So, you're on that age na talagang testing mo lahat yan. True. Kaya nga multimedia eh. Mismo. To the world eh. No? Ayun, I guess that's what Ravia has to offer for us for today. And if ever na may questions kayo, comment lang sa we're on YouTube, Spotify, available yan. Sa Facebook din, pwede kayo mag-comment doon sa mga ina-upload namin. And again, thank you sa team. Thank you sa Sunset Studios. Always. Thank you sa Dumbo Coffee. Yes, Thank ayun. Kay Mikaela, salamat sa Mikaela, sa kape. thank you so much sa pag-introduce ng Dumbo Coffee. Hindi gagana yung araw kung walang kape kasi sakto yung weather. Oo, kasi ubos na yung beans yan. So, order ulit. Ayun. Check out nyo si Dumbo Coffee. Yes. Maginhawa, right? Ay, Tomas Morato. Ayun. Tapos, if you're interested sa mga questions, message lang ulit. Again, thank you kay Monoxide Works, kay 13 Master, sa backup sa lahat ng nangyayari dito sa podcast, even sa studio itself. Salamat. Thank you so much. Kay Stacked Up, kay San Miguel, Sino pa? Shoutout kay Sep, syempre, kay Escala. Yan. What's up? Maraming salamat ulit kay Kit, yan, kay Neil, na nasa likod ng camera. Thank you so much sa pag-aasikaso sa amin, mga prinsesa at prinsipe. Thank you always. And forever. Oo. Monoxide Works yan. Thank you ulit. And ayun, ayun. Shoutout kay Rune. Kay Rune. Yeah. Ayun, to wrap it up, share ko lang, as I always do, isang quote from, hindi siya artist mas, he's an engineer, siya yung naka-invento ng QR code. QR code? Yes, naka-QR code. Oy. It was 1992, magulo yung factory nila, yung warehousing nila. Kaya nag-isip siya na isang something to make it a little bit simpler. Pero mas komplikado ng konti. Mas simpler and complicated at the same time. Nung binigyan siya ng offer nung nakuha niya yung QR code na it would mean trillions of dollars sa mundo na income sa kanya, hindi dininay niya lahat yon. Ginawa niya libre ang QR code. Ang kinote niya lang na sinabi is, if you want to change the world, wag mong i-own to, i-share mo to. So, yun yung idea na if you have something, i-share mo lang, wag mong babalik na naman sa gatekeeping, wag mong i-gatekeep yung idea. As always. Ayun. Don, I'm just gonna end it at that and think about it. And this is Sunset Studios and I guess that's it. Thank you. Thank you. Thank you so much.